So, ito yung website ng FunnyStep. So, ito yung website nila, FunnyStep to earn. So, tingnan lang natin. So, book and earn exclusive rewards with partnership spanning from global sports brand like Nike and Adidas. So, ito yung partner nila. Red Cross. So, scroll ko lang. So, ito yung mga tawag doon, mga testimonies, I think. So, ayan, amazing app that stays motivated, being healthy and staying fit. So, meron siya sa Google Play and App Store. So, naka-install na sa akin yan. So, walk and earn. Every step you take is valuable. If you walk 3,000 steps a day, you can easily earn 20,000 plus a month. Wow, malaki ito ah. So, achieve daily healthy steps to earn FSC. So, yung 1 FSC is equivalent to 1 PHP or 1 pesos, which can be used to withdraw cash. Every step is full of money. So, FSC, ano yan, FunnyStep. So, search natin kung meron siya sa cryptocurrency. FSC. FSC to peso. Meron FSC sa CoinGecko, pero hindi naman yung F-Society naman, hindi siya yung FunnyStep. Convert 5-star coin peso. The current value of 1 FSC is 0 PHP. Iba naman to. CFP. So, wala akong mahanap na yan. Mahanap na FunnyStep coin pala ang ibig sabihin yan. FunnyStep coin sa cryptocurrency. So, tignan natin. FunnyStep coin 2 peso. Meron ba? Iba naman ito. Iba naman yan. So, wala akong hanap na na FSC to peso na currency. So, sa CoinGecko, iba naman to. Yan, F-Society naman. Hindi yung FSC na FunnyStep coin. So, FunnyStep coin yan. So ayos to. So application na ngayon yung nila, yung platform nila, na hindi na sila gumawa ng website ng platform nila. So ginamit nila is yung application. So mahanap pa rin natin yung makikita pa rin natin yung source code ng APK file nila mamaya. So, ano to? So, shown in real time. Ito daw yung real time ng FSC. Parang may mali So, parang naka-auto naka-auto count. So, ano sa tingin nyo guys? Sa akin naka-auto count ito.
tignan natin kung totoong auto count siya. So, makikita sa code niya eh. Wait lang. View page source ba? Ano naman to? Ang dami niyang ang dami niyang comment. Ito siguro yung yung tawag doon, yung template ng web page ng na ginawa nila, nagkapian nila template. So ayan Israel bla bla bla. Yun siguro yun yun yung code ng template ng dating web page na ito. Hindi yun hindi big page source. Inspect pala, sorry. So na yun, ito. So hanapin natin yan. So ito. So yun, ayun nga guys, ito yung code niya, yung step counter. So yan, code yan para sa auto counting or automatic siya na nagka-count. So ibig sabihin hindi yan yung real time. Hindi yan yung real time ng FSC na naki-create. Ayan. Siya, nag-auto counter siya. So sa mga programmer dyan, so correct me if I'm wrong, so pero ang alam ko itong step counter na to, yung auto na auto nagka-count siya. So ibig sabihin hindi siya yung yung real time ng FSC na naki-create. So pa, check natin yung application mamaya. So meron ako na dito, gusto ko na i-search. Ito yung partner nila, Nike, Adidas, and yung Red Cross. So unahin muna natin yung Nike. So tanggalin na natin to. One step Nike. Partnership, kasi magpapakita naman dito kung meron silang partnership talaga sa Nike or Adidas. Step to earn, sorry. Meron ba? Wala. Anong makita? Partnership fun step. Wala. So ito yung website ng Nike. Our partnership, blah blah blah. Missing fun step, show result. Wala din. Fun step, turn. Meron. So wala akong mahanap guys. Adidas. Spelling, sorry. Basta yan na yan.
missing, wala din. So missing, wala din. Wala. So nakapagtataka. So sabi nila dito, partner nila yung ano, yung Nike and Adidas, pero wala naman. Ito rin, our alliances with the environmental humanitarian. So kalimutan ko na ibig sabihin nito. Ito yung ano, search natin. Ito yun, yung World Wildlife Fund, yung WWF. So, hanap tayo. Kung makikita tayong ano, information ng alliances nila sa ano, WWF. So, mga nag-i-invest dyan sa mga ganitong application. So, search nyo muna. So, bago kayo magtiwala. So, sabi ng iba, meron naman siya sa Play Store, kaya legit. So, hindi guys, hindi ibig sabihin na nasa Play Store is legit yung ano, yung platform na yan. Madami ding application na nasa Play Store na scam na tinanggal ni Play Store. Pati yung Oakdrive na ginaya lang sa Oakdream, yung investment platform nila noon, na meron silang web na platform, meron din na application sa Android, pero scam. Din wala silang alliances sa WWF. Tingnan natin yung ano, pakita ko yung application, and tingnan natin yung source code mamaya. So ito yung FundStep application. So ito, makikita nyo dito yung mga investment nila. So 280, 980. So meron ding 8,000. So meron din 16,000. So yan, mga pagmatas ang level. So ayan, meron pang 88k. Yung 88,000 na investment is mas malaki yung kikitain kada step. So nag-create lang ako ng account ko, hindi na ako nag-invest. So very siya, masyadong malaki yung mga kinikita. Maglalakad ka lang. So ito yung mga pag magka-cash out or magka-cash in. So try natin tingnan yung niya, yung about us niya. So ito rin yung yung nasa website nila. So click natin yan. So ito din yung nasa website nila, yung about us, about sa mga partner and nila, etc nila. So balik ko na sa Google Chrome. So by the way guys, so bago natin tignan yung source code niya, so search muna natin yung kung meron naka-register sila sa SEC or Security Exchange Commission dito sa ating bansa, Pilipinas. So lahat ng investment man yan, yung kikita ka,
dapat naka-register siya sa SEC or Security Exchange Commission. Kasi ito malaking kitaan dito So dapat naka-register siya. So pag wala tayong mahanap na registration nila, so huwag na kayo magtanong kung legit ba or scam. So search lang natin yung Security Exchange Commission. Register. So ito guys, search natin. Fundstep. No record Fundstep to earn. Wala din. Try natin yan. So wala din. So, ayan, meron nagpakita na fund pero hindi naman Fundstep, mga ibang company. So, wala siya guys, hindi siya registered ng Securities and Exchange Commission yung application na ito. So, parang ginamit lang yung mag-i-step ka is kikita ka, pero parang paraan din nila yon. So dati is mga GMR, Sport, yung SA Sport, meron din yung Oak Drive, yung Oak Dream, naman yung tourism investment naman. Tapos yung pharmaceutical, about sa naman yun, sa mga pharmacy something na investment. So iba-iba yung paraan nila. So ito is parang gumawa sila ng parang exercise, parang simple lang na application pero investment pa rin to. So dapat naka-registered siya sa SEC or Security Exchange Commission. Para rin sa dapat meron siya sa AIA. Yun yung mga titignan natin sa mga investment platform. So lalo na kung makikita natin na may mga malalaking investment na maghulog ka ng malaking pera, kikita ka ng malaking pera. So dapat naka-register sila sa mga ganito. So paano yan? Kumikita naman kami parang sa SE Sport. Madaming nag-invest ng yun, malapit na silang magtapos. I mean, malapit na sila na mang-scam. So madaming na biktima. So may mga kumita pero na din nila na bumalik din sa kanila yung yung pera na binayad sa mga kumita. Kasi madami ding nag-invest, madaming naniwala. Pero huli na. So check natin yung code kung may makikita tayo. So ito guys, kahit alam nyo ba yung store, kahit hindi scam yan, kung walang legal na papel yan na hindi registered, is considered na illegal. So yun kasi yun. So wala silang registration sa SEC. So ibig sabihin, huwag na kayo magtanong, alam nyo na. So ito yung JADX or JADX for makikita natin yung source code ng APK file. So i-drag ko yung APK file ng dito, Fundstep, para
makita natin yung mga source code niya and information about the application. So hindi na sila gumawa ng web-based na investment pa rin to kasi maghuhulog ka ng pera at kikita ka. So ito na yung one step. So ito yung files, script, source code. So natin muna yung summary nya. So ito signature, signature verification result nya. Ito hanap lang tayo kung may mahanap tayo na something fishy ba. Resources and source code. So ito rin yung source code niyan. For example, open tayo dito, loader. Ayan. Hindi ko natitignan natin, madami. So dun tayo sa resources. Ito, tignan natin mamaya yan. So icon. So ito yung icon ng one step. So tignan natin to. Permission, Android permission, write external storage, read phone state, access network. Nako, parang may nakita tayo dito na parang feeling ko hindi maganda. Camera, ano pa yung iba? Access Wi-Fi state, kailangan pa ba yan? Internet. So copy natin to guys. Copy natin yan, then tayo sa Google. So ayan, hanapin natin na pina-analyze natin sa favorite ko na AI. So the provided JSON data describe an Android application package. So package name, ito yung fun step, ito app name, fun step. So permission, ito yun. The app requests a large number of permissions, some of which are sensitive and may raise privacy or security concern. So yun yung sinasabi ko kanina na ito, storage permission, write external storage, read external storage. So ito yung ng application ng one step. So ito nandito din sa Android manifest XML nya, Android permission. So balik tayo. So ayan, read media visual user selected, mount unmount file system. So sabi niya dito, allows the app to read and write external storage and potentially manage file systems. Read media file user selected is a your permission for accessing user selected media. Concern, broad storage access could allow the app to access or modify sensitive files. Network and connectivity, internet access network state, access Wi-Fi state, change network state, change network state, change Wi-Fi state,
kinalaman ba to sa fun step? Enables internet access, checking network status, and modify network Wi-Fi settings. Use case like you for syncing data, blah blah blah. Online features concern network state changes could disrupt device connectivity if misused. So ito din, phone and account access. Sorry guys, nablablanko tayo. Puyat kasi. Read phone state, call phone, get accounts. Balik tayo dun. Saan ba yan? Ito yun. Read phone state. Call phone and get accounts. So, access to phone state. Nakukuha niya din to. IMEI or email, phone number, making calls, and accessing account information. Concern highly sensitive information that could be used to collect personal data or initiate calls without explicit user consent. Dangerous tong application na to. Uninstall ko na to. So, could be used to collect personal data or initiate calls without explicit user. Ito guys. Hindi lahat ng nasa Play Store is legit. Napatunayan ko na yan. Madaming investment na nandun doon sa Play Store. Like yung yung Oak Drive, yung Oak Dream. Investment. Scam yun. Meron din silang platform sa website, meron silang application, pero scam, naging scam. So hindi ibig sabihin na sa Play Store is legit na. So ito din, hardware and sensors, camera, flashlight, body sensors. Ito na yung siguro yung yung pag maglalakad ka, tatakbo. Access to camera. So, meron ba siyang feature na na kailangan mo ng camera sa sa fun step. So, heart rate, aptitude recognition. So, yan, fitness tracking. Pero meron akong napanood sa YouTube na nag-review na kahit hindi ka maglalakad, tatakbo, magbibilang, isi-check lang yung phone. So very legit na very legit na nagre-review din ng mga application or mga investment. Camera and sensor could access privacy in basic if not clearly justified. So system and debugging, read logs, write settings. Read logs allows access to system logs typically used for debugging but really needed in production apps. Right setting. So wala akong tiwala sa application na to guys. So masyadong malaki din yung yung kikitain. Ganun lang yung gagawin. So mostly parang yung mga din to, yung mga previous na investment scam din. So magaling kasi yung mga scammer, magaling silang gumawa ng mga strategy nila, yung mga application, mga platform. So yun lang guys, thank you for watching and please subscribe for more video hacking tutorials and reviews.